Record ng Sword Family, si Kanuto pong mas yung merong pinakamalaking revenue sa first day kasi nag-discuss tayo kung sino uusad tsaka yung maliligwak ba. Meron kasi ako nakitang nag-comment yata, hindi ko lang kung si kamag-anak ba yun, na nagugulat siya mga may, ang lalaki ng views pero ang revenue maliliit. 712 views tapos meron siyang $11. So hindi naman natin sinasabi na 100% ligwak na. Kasi sa totoo lang medyo off ang niya, yung views niya when it comes sa long form. Grabe, ang lupit ng first ever update ni Bay Japper kagabi. At nag-check talaga ako mga kamay sa pa-challenge si Bay Japper sa history. So si Kanuto talagang ang may pinakamalaking nakuha na revenue sa first day na 413. So kasi yung pagkaka-browse ko sa mga previews talaga nung nag-start si Japper is nasa 200 plus. So I think nasa 240 yata. Naungusan pa nga ni Kuya Noli. Meron si Kuya Noli ng 254 So grabe, di ba? Parang immortal to si Kanuto tsaka si Kuya Noli. Grabe yung dalawa na yan. So nakaka-excite lang mamay tsaka nakakakaba. So alam nyo na, bukas na po yan eviction day. Kasi na ngayon, November 4. So November 5 malupit ng kabang-kabang kung sino yung matatanggal. Pero dito sa ating vlog mamay, natin, i-summarize natin yung mga content creators na pwede makapasok at maliligwak bukas. So diba tayo, 28 kami dito sa Team Tulay. Grabe mamay. At meron lang nauna na nag-kick out kagabi. So si Boss Ninong TV, hindi na siya nakapagpasa ng revenue tsaka hindi rin siya nakapag-upload mamay. Talagang siguro na-busy lang si Boss Ninong. So better luck next time Boss Ninong. So isa yun sa mga po punta sa ating live stream sa natin sa channel. So kagabi nagkaroon din tayo ng first ever update sa Team Barena. So si kapatid na Dumingding na nag-update at napagod ang ating kapatid kasi na-busy siya. Siya po ang buwan ng lahat, mag-update, mag-tabulate, mag-record kasi syempre masama ating pakaramdam, sinipon tayo at nagkaroon ng travel issues. So kailangan natin magpahinga at mag-recover kasi tayo na may basta tayo sa ulan. Bumiyahin tayo nung nakarang araw. So papunta tayo ngayon sa palengke, bibili tayo ng pagkain tsaka bigas. May sa mga hindi nakakaalam, dito na ako sa palengke. Ito may mga pwesto dyan, kaso lang diba nagkaroon ng sunog dyan, talagang malakas na sunog. So isa ako sa mga saksi dyan mga kamay na nasusunog yan. Gawa nang papunta ko ng palengke, nakita ko may malaking usok. So pagdating ko dito talagang hindi na po ako nakapamili. Gawa nung wala ang taas nung talagang apoy. So siguro i-insert ko mamaya yung nakuha kong video or clip nung nagaganap yung sunog dito. So buti na lang naapo lang, kasi kung hindi damay itong lahat kasi magkakatabi lang po yan So bibili muna tayo ng bigas dito sa tabi. Hop, mababangga pa ayan. Hindi ka na. So yun mga kami, nag-park muna tayo. Medyo madilim Ayan si Nami. So wala pa si Tito Pogs Dito yung nagtatrabaho mga kami, Tito Pogs. Wala pa. Aga pa kasi mga kami, sa 7 pa lang yata. O basta dito tayo sana sa palengke. Yan, inulit ko mga, buti na lang hindi siya nadamay ito, boy pa rin. Pero yan, babaguhin na daw yan mayor. May plano na sila dyan, ayusin itong palengke para mas maganda kasi luman-luman na to Kataon lang mga na nagkaroon sunog dito dati. Bili na tayo ng bigas. Ang binibili ko yung buwagag para masarap kasi yun mga kamay. Hop. So yun mga kamay, tapos tayong bumili ng bigas. Ayan Hindi na ako nakapag-vlog dun sa may bigasan gawa ng may
sounds. Natugtog yung CCPR tayo. So lagi ako dito araw-araw sa sa palengke. Nung time na nagpa-Paris pa ako. Nakakamiss ang Paris kasi lang kailangan natin magpupuan hindi nag-click eh. Nag-click naman siya bagya pero at the latter part wala talaga, hindi ginaya. So yung mga may palabas tayo ng palengke. So yun. Yung dating nasa yung nasunugan, dito na sila sa labas. Temporary lang naman siguro yan. May kasi aayusin ng yung magiging palengke. Kaya dito muna sila. Hindi ko alam kung sino yung paggawaan yan kung sila ba o yung munisipyo. Dati po yan nandun sa may sa may nasunugan. I don't know kung nabigyan niya ng ayuda kasi grabe yung iba wala na isalba so yun, maaga nasunog maaga siya nasunog mga 5 AM yata. Yung iba sarado pang tindahan, siyempre nandun pa sa bahay nila, hindi pa bukas, kaya hindi agad-agad na nakatakbo. Yung iba naandyan nakasalba kahit pa paano ang mga gamit bago kinain o linao mo ng apoy. Ito muna ako tumingin yan dito ako tumambay gamit ko si Koji, tinignan ko ang laki ng sunog. So nung lumapit ako kasi nga i-insert ko nga dyan yung video, yan mismo ako kung may kuha niyan na video sa sunog mismo. Hindi ako masyadong makalapit ko syempre grabing init ng ang sunog. Dadaan na naman tayo sa munisipyo. Ayan. Titingnan natin kung nandiyan na si Tim. Lagi yun maaga makamay sa totoo lang. Tim, grabe makamay, sabi ko sa inyo. Ayan, sabi ko sa inyo, yan dyan Ayan si Tim mo. Nakapark na. Ayan, dadaanan natin makamay. Diyan nagtatrabaho si Tim maaga lagi yun yung Tim. Ayun pakita ko sa inyo siyempre kilala nyo sa sakin ni Tim ayan basta may logo yan ng make it possible si Tim yan, ayan diba? So kasama yun sa Team Tulay. So may message ko lang, tingnan natin kung naandyan or nasa labas kasi nagtatrabaho na po yun papark lang tayo dito kung pwede yan, pwede park, wala pa naman tao saglit lang natin. Bago tayo na mag-update, message ko lang, tingnan natin kung hindi busy. So yung mga may tambay muna tayo dito. Yan, madami po dito natambay. Halos yata araw-araw, lalo na pagdating sa hapon, daming estudyante dito, mga tao. Ganda naman kasi dito. Tsaka tumambay ka lang dyan sa may ilalim ng ng puno malilim wag lang dito. Kasi usually dito kami natambay wala nga lang puno, pero pag pagpahapon na, paggabi, wag lang uulan kasi basang-basa, open. Pero dito, ayan, pwede dito. Hindi ko alam ba't hindi nilagyan ng upuan. Mas maganda sana yung upuan dito may puno, diba? Doon sa kabila mayroon yatang upuan na ayun ganun dapat pero ang ganda dito. Pag once na may mga parang event dito ginaganap, mga booth nilalagay. Ayun ganito sana ganda, diba? Nasa ka lang, nasa bayan ka lang talaga, tapat ka ng McDonald's. So, dati dyan po may pesto ako dyan ng Pares nung nagkaroon ng parang December ang event. So nagpesto ako dyan ng Pares. Tapos yung isang pesto na doon kinatimtim dati. Ayan, maganda dyan malilim. Laging matao dyan kasi may puno diba? Minesis ko si Tim ayun, sakin Tim aga yan. Hindi nag-reply, busy siguro mamay. Pero anyways,
kahit na malinis. May nagme-maintain kasi mga kamay. I think yun siguro si kuya kasi nag-message siya mga kamay dun sa channel ni Mother Inuning kasi naggawa ko ng money hunt. So linipat ni Tito Pogs dito ng yung pera. Gawa nang may pinaglagyan ako mga kamay ng pera dun sa may paresan, sa may puno. Walang nakakuha. Alam po yun ni Tito Pogs, nung sinilip niya nandun pa rin ang pera. So nangyari is linipat ni Tito Pogs dito. Nakita po yata ng hindi ko alam kung si kuya ba nakakita. So hindi ko alam. Yan ang may nag-message kasi sa channel ni Mother na siya nakakuha. So yun. So may tulay kapatid. Wait lang. Nando si Tim din sa tulay. Punta natin. Sa Kalyos. Kaso umuwi ako saglit. May nalimutan i-vlog mo sa Kalyos. Nagsagigit ng basura sa may tulay kapatid. Sa may Kalyos. Ayun mga kamay, may sinend si Tim. Ayan Kaso kung pupunta ako ng Kalyos mamay, medyo yun, may distance diyan sa unahan. Pero pwede natin ikutan kung nasa highway lang So tingnan natin, ikutan natin sinasabi ni Tim kung malapit lang. Dun to sa may segregation. Tapos yung update nga mga kamay. Ito mga kamay yung famous sa tulay dito sa Tapos yan. Medyo matas ng tubig gawa ng tuloy-tuloy kasi yung ulan. So ito yung sinasabi ni Tim. May check natin kung meron nga nagsisegregate ng ang basura. Tsaka ipapaayos ko na rin ito mga kamay yung preno ni Nami. Wala na, hindi na nagana, tsaka nag-i-stack up na siya. So ayun niya di mo nadadaling yung hindi niya ipisil nagana yung preno. Hindi na andar kasi gawa naiipit. Nag-lock siya hindi na siya parang pag pinatakbo mo nag-lock kasi nandito yung lock niya para hindi siya umandar. Nag-i-stack up. Diretso lang tayo mga kamay. Ito yung sinasabi Tim mga kamay na nagsisegregate. Ilan yung nabubulok tsaka hindi nabubulok. Ayan ayan, yan pala yun. Kita na natin, malapit lang pala. So nandun pa kina Tim. Umuwi daw si Tim So yun lang pala. Kala ko ang dami. Babalik na tayo kasi bibili na tayo ulam ito sa binibilang ko na pamilya ng ulam. Ikot lang tayo mga kamay. So yung mga bibili muna tayo ng ulam. So binili natin is ito minuto ba ito langka. Sasain na tayo pagdating sa bahay. May konting baha dito. Hindi pa naayos ang drainage. Yan sinabihan ko yan sa Tim yung may uka kasi may butas yan, kumbaga delikado yan. Linagyan ng semento yan, crack na naman. So hindi siya pong matagalan. Langka po, tsaka minuto. Ito po. Tsaka langka. Magkano po sa gubi? Isa nga po. So yung mga pauwi na tayo. Yung nga pala na-vlog natin o na-video natin dito na nagsisegregate ng basura. Sabi pala ni Tim sa akin is hindi po siya kokolektahin pag hindi siya nakasegregate. So kaya ang ginawa is binuksan yung yung mga garbage bag. Sinegregate ko ng mga yung sa barangay Kalyos. So bago siya kukunin ng mga basurero. So kasi ngayon is kasi may dito in effect kasi dito yung nabubulok tsaka hindi nabubulok. Kailangan kasing gawin ng ganun para at least magkaroon ng disiplina ng mga tao. Yung mamay nasa tabi tayo ng school ng Gibara. So dito tayo
At bentahe talaga mga kamay na merong extra battery tulad yan. Nalubat na isa kong battery na naisalpa ko. Tapos mag-invest pa yun, mag-invest pa yung isa-isa. Pati na rin yung memory card. Bibili din tayo pag once nagkaroon tayo ng budget kung anong kailangan natin may extra. Eh yun, may kamahalan yun mga kamay. Minimum yata nasa 2.5 yata ang bili ko nung nakaraan. Siguro hindi na nakaraan mga kamay, taon na. So anyways mga kamay, nabanggit ko dito na madidiscuss tayo kung sino uusad tsaka yung maliligwak ba. Kasi di ba 28 kami at nag-update na si Bay Japper ng full details ng revenue tsaka sa views. So meron na pong pares details. So ako pong gumagawa ng sa views, yung sa revenue si Bay Japper o si Pangit. So kagabi sa first ever update ni Bay Japper na nabanggit ni Japper doon na kick out na po si Boss Ninong kasi nung sinilip ko wala siyang upload, wala siyang pinasa na revenue kay Bay Japper. At at the same time nabanggit ko rin dito na sa record ng Sword Family, si Kanuto pong mas yung merong pinakamalaking revenue sa first day kasi nag-browse ako mamay way back before, ang pinakamalaki is nasa 200 plus, I think 242 yata mamay. So correct me if I'm wrong. So kaso lang mamay kung susumay mas malaki pa rin kay kay Kuya Noli, gawa ng 254 si Kuya Noli. So merong sasalita. So anyways mamay, meron kasi ako nakitang nag-comment yata, hindi ko lang kung si kamag-anak ba yun, na nagugulat siya mamay, ang lalaki ng views pero ang revenue maliliit. So explain ko muna dito. Yung kasi total views, actual po yun, yung previous tsaka actual mismo. So yung mga views na yun mamay, hindi pa po siya yung iba doon hindi pa po nag-generate ng revenue. So kasi ang YouTube kasi is delayed ng almost 2 days. So kung malalaki ang views, magkakarga po yun ng revenue. Meron na po din na napasali na revenue pero hindi po lahat. So yun po, para malinaw po kasi baka magtaka kayo ay ang lalaki ng views tapos ang revenue ang liliit. So yun po ang isa sa mga dahilan. So delete po ng ng 2 days ang YouTube. So dito na tayo mga kamay. Sinong maliligwak tsaka sinong uusad? Ang posible mga kamay. Maliit lang kasing ko ko muna, ayusin ko muna na palakihin. So yun mga kamay, nakabalik na tayo dito sa bahay. So dito na ako mag-update gawa ng lumakas ang ulan tapos ngayon tumila na naman. Nakakaloko yung panahon mga kamay. Ikaw talaga Tino hindi ka natitino So anyways mga kamay, ang i-discuss natin dito is based dun sa update ni Bay Japper kasi buo na siya, may revenue na, may views. So kami kasi mga sa Team Tulay, kasama po ako doon. Kailangan po namin magkaroon ng 10,000 views tsaka $100 hanggang bukas na lang po. So pag hindi po namin nagawa yun, nagampanan, is maliligwak po kami. So dito sa listing sa akin kasi mga kamay is kompleto na po. May revenue lahat, estimated, conversion, vlogs, yan, kompleto po siya mga kamay lahat. So dito i-discuss po natin, baka isa kayo sa sumusuporta sa content creators na kasali dito, titingnan po natin kung sila ba ay maliligwak, kami ba maliligwak or sila ba mag-advance sa next level. So yun po yun. Tsaka mga kamay, inuulit ko, meron nag-comment doon, hindi ko lang mga kamay kung si kamag-anak na nagtataka siya, ang lalaki ng views pero ang lit ng revenue. So inuulit ko, yung binibigay kasi natin na views is previous tsaka actual. So hindi pa po siya nag-generate yung iba doon ng revenue. Gaano yung YouTube is delayed po when it comes sa revenue niya. So 2 days po yata halos yung delayed. So pero hindi po yun mawawala. Pag once na nag-update na yan, sasalit at sasali yung views na hindi pa nabigyan ng revenue. So ganun po yun mga kamay, para at least aware po yung mga viewers natin na ganun po nangyayari. So updated sa views pero ang revenue part of it meron na, yung iba wala pa. So yun po para malinaw. Baka na kayo, nagtataka kayo. So dito na tayo. Syempre focus muna tayo sa maliligwak. So kagabi, meron na pong naligwak, na-kick out si Boss Ninong TV. So wala siyang upload. Wala din ako maka-count na views kasi wala nga upload. Tapos hindi siya nagpasa ng revenue kay Bay Japper. So double bukol kay Boss Ninong, tanggal na po siya. So 27 na lang po kami. Next, ang pwedeng maligwak mga kamay is si Ice Tubig. Gawa ng 198 views
tapos 0.23 centavos ang ano niya, ang revenue. 0.23 cents. Hindi ko alam kung anong tawag sa ano eh, sa dollar eh, yung pag centavos eh, kung ano ba. Basta 0.23. Next mga may si Jenny Africa, si Marin Jenny, 412 views, tapos $7. Sayang, may $7 si Marin Jenny. Next po is si Tim Channel, si kapatid. 447 views, tapos 0.36 cents ang revenue niya. Binabisi ito mga kami kasi may trabaho po ito. Hindi makapokus sa ano sa tingin to sa dito sa challenge. So inano lang, trinay niya lang po. Next po si Weirdo Official, si Chocolate. 712 views, tapos meron siyang $11. So grabe, may $11 yung ano yun. Next po si Tatay Ruben 2.0, 727 views, at the same time $41. Oh, may chance to si Tatay Ruben. Grabe, laki na ng revenue. Next po si ano, Kabunita Official. So meron na siyang 735 na views, tapos $49. So nanay po ito ni ano, ni Kaoya. Next po si Paring Maki, si Makinistang Pobre, 765 views, 0.59 cents po ang ano niya, ang revenue. Inulit ko po, ito po yung posible na maliligwak. Pero hindi naman natin ano, sinasabi na 100% ligwak na. Posible kasi baka malin yung pag nag-upload yan, nag-vlog, nag-viral, tapos meron sumuporta, di ba? So pwede silang umusad sa next level. Next po, si Boy Dapa. Kilala niyo po si Boy Dapa? Si Sniper Dudes TV, ang Team Kabady. Shoutout kay Ate Ilang. 943 views, tapos $29. So malaki din ang revenue ni Sniper Dudes ha. Next po, ito ang kapatid natin dito sa social media, si Ate Shane, si Shane Balboa Vlog. 961 views, tsaka $44. Grabe Shane, makakahabol kaya tayo. Next, si Boss Tattoo Vlog yata o official. Boss Tattoo lang nilagay ko dito eh. 1,203 na views, tapos $4 po si Boss Tattoo. Next po, ito si Topcell TV, 1,581 na views, 0.41 centavos. So I think may hopefully makahabol si Topcell sa ano, sa dito sa first level, makapag-vlog siya, makapag-upload, tsaka makapagpa-viral, tsaka revenue na rin. Gawa nung nasa ano sila, nasa travel sila papuntang Bicol kasama ni Kapakpak. So isa yun sa mga dahilan siguro ba't nagano sila, nag-iikot sila para at least makapag-upload si Topcell para makahabol. So hopefully makahabol siya ngayon hanggang bukas. So anyways, ito na sunod ang pinakamalapit sana may at may pinakamalaking bahay when it comes sa ano, sa Facebook, tapos sa ano, sa YouTube okay lang din, sakto lang. Si Alcaraz TV, so kumbaga nagbi-million views to sa Facebook, mga viral to, sikat na po ito. Pero pagdating po sa YouTube, meron po siyang 1,940 na views. So medyo ano siya, sa totoo lang medyo off ang ano niya, yung views niya when it comes sa long form, pang mahaba na ano, na vlog. So sa short video, yun, nagba-viral siya. Meron na siyang $4 mga may, si Alcaraz. Next, si Sadik, si Mil TV. So ito po yung isa sa mga inayos natin dun sa ano, sa Kubunuto. Pumunta po sila ng ano, Team Kapanalig. 3,127 at $48. So paring Sadik, may tayo, may slim chance ano, na makatawid. Pero posible, malaki kasi ang chance mga may na maligwak talaga. So ito next mga may, si paring Jomar Badillo, 3,207 na views, $1.64 ang nakuha ni paring Jomar. Next po, syempre yours truly, Bidogs Official po, aka Luningning, 5,431, tapos $70. So in-include ko po ng sarili ko kasi itong 5,400 na to medyo tagilid dyan, kasi dapat sa kagabi meron dapat tayong ano, just to be safe may dapat meron na po tayong 7,500 para safe na po yan yung 2 days na matitira, kumbaga pondo. So ito po medyo delikado, kalahati pa po, hirap po tayo sa views, sa totoo lang. Hindi naman tayo nakakuha ng views ng 3,000
views kada vlog. So bibihira po, tsambahan. So sa 70 may chance ako na makagraduate. I-check natin kung magkano, pero may chance. So, meron pa naman 2 days mga kamay. So hopefully makagraduate tayo sa views. Kaya supportahan niyo po si B-Dogs aka Luningning para at least makausad tayo sa next level. Alam ko mas mahirap yun. Next po is yung Right Family Mamay. 6,757 na views pero ang revenue is 2.73. So posible po yan maligwak. Posible sila makapasok sa views kaso sa revenue mamay tagilid. Next po si Rigondox Takbo Official, 12,684. Tapos ngayon mamay ang revenue niya is $10. So pasok na siya sa views, ang revenue na lang po ang problema talaga, $10. Medyo tagilid. Next po si Pototski Official, kapatid po ito ni Niknika, 14,775 na views at $60 na revenue. So graduate na siya sa views, pero ang revenue niya mamay tagilid po siya. Medyo malaki-laki pang requirements na kailangan ni Pototski. Next po si Japs Kenushita. So ang may handle ito si Chris, 17,707 na views, ang revenue $9. So graduate sa views pero ang revenue tagilid $9. Ang layo po. 66 po ang daily average So buti ako mamay nakapasok ako ng Bagya Slim. Next po si Jamie Nucom TV, mamay 18,750. Graduate na rin po yun sa views pero ang revenue is $27. So medyo malayo pa ang tatakin Jamie, may bukas pa naman. Pero kailangan nila maghapit ng November 4 kasi para makapasok po siya next round. Kasi yung kasi update kasi ang revenue is 2 days nga na delay. Baka mamaya pa sila maghapit ng gabi, hindi na yun papasok bukas. So the next day na po yun, November 6. So yun po. Next po mga kamay is yung Hansek Official, 26,176 na views, ang revenue $12. So grabe, graduate po ang Hansek sa views pero ang revenue mababa, $12. At nasa number 3 spot sila when it comes sa views mga kamay. So yung lahat ng mga nababanggit ko na lampas na po sa 10,000, graduate na po sila, kaso lang problema yung revenue nga. So may posible yan may maligwak. Ang lupit nga ng ngayon ni Japper. So nabanggit na rin sa akin ni Japper na mahirap ngayon. Kami po na parang nagkaroon ng initiation na meron tinatarget na views first level pa lang, tapos tinatarget na revenue. So kumbaga balance kasi yung normal niya dati is target lang 1,500, 1,000, 2,000 ganun. Tapos nag-elevate ng mga previous na views, tapos may certain na level na dapat meron kayong views na ganito, tapos revenue. So kumbaga kami from the start first level pa lang ganun na kagad ang requirements, kaya mahirap nga talaga tulad sa amin ng mga small content creator. So yun po, good luck sa posibleng malugwak, pero sinasabi ko nga na hindi pa naman close. So yung yung labanan. So bukas pa naman pong eviction day. Dinidiscuss ko lang sa inyo kasi baka may mga supporter na nanonood dito. Yan pong details ng mga manok ninyo. So dito na tayo mga kamay. Yung posible naman na makausad sa next round. Posible mga kamay, may chance, malaking chance mga kamay, or nakagraduate na. So umpisa natin mga kamay kay Kautoy TV. Kay paring Kautoy mga kamay, meron siyang 12,302 na views. Ang revenue niya po is $94. So ibig sabihin graduate na po si paring Kautoy sa views, $94 pong revenue. So ibig sabihin na to, kumbaga sa akin 100% na makakausap. $6 na lang po pwede na yun makuha yan sa vlog, kahit na walang pakulay mga kamay. Sa vlog pasok na yan, pero tatawid lang po yan. Alam nyo naman po na mababa ngayon ang RPM kahit na per months. So lahat apektado. Tsaka si Kautoy mga kamay, nahoblema yan na siguro 2 days ago kasi nakausap po yan. Hindi nagpipick up talaga yung hindi nagpipick up yung views niya. So pagkatapos ng mga kamay, nag-usap kami, vlog lang ng vlog, ganun. Ayun.
ang nangyari is nagkaroon siya ng maayos na views kahit pa paano. So next mga kamay, si Frozen official. So mga ano, kumbaga hindi sukat akalain na nandito sa top 10 si Frozen, di ba? 12,669 na views. Ang revenue na po is $68. So ito mga may malaking chance kasi graduate na siya sa views. 68 na po ang ano niya, ang revenue. Pasok siya sa daily average. So may chance siya. $32 na lang pong kailangan ni ano ni Frozen para makausad sa next level. So, di ba? Next po mga may dalawa na nababanggit natin ano. Next si Kautol TV ng Team Kapanalig, si paring Kautol. 13,284 na views, tapos ang revenue niya po is $56. So ibig sabihin graduate na si Kautol sa views. Ang revenue niya po is kalahati na po dun sa $100 na target. So posible mga may makagraduate to. May chance, malaki ang chance talaga. Kasi isa na lang po inahabol niya eh. Unlike sa amin sa iba na talagang views tsaka revenue yung inahabol namin. So next tayo mga may, ito si defending champion nung last month, si Chupapi, si Kuya Dang TV mga may. Meron siyang 23,289 na views, tapos ang revenue niya po is $57 mga may. So ibig sabihin sa revenue na lang po magpo-focus si Chupapi. So I think ano, konting ano na lang to, sa totoo konting pakulay na lang po ito kasi sa revenue naman ay meron pa siyang mapagkukunan sa vlog. So hindi pa nag-update, mamaya siguro mag-update yun. Syempre tatalon yan eh. Next, apat na no. Next, ito syempre ang hari ng Kubunuto, si Kanuto TV mamay. Nasa top 2 yan kagabi. Meron siyang 84,432 na views. Ang revenue niya po is $413 mamay. Grabe. Sabi ko nga sa iyo, for the record, si Kanuto po ang may pinakamalaking revenue sa first day. Buhat nung nagpa-challenge si Bayjaper. Si Kanuto po ang may record sa first ever na revenue. First day. Grabe. Tsaka graduate na rin po si Kanuto sa 10,000 tsaka $100 na requirements. So sobra-sobra pa. Ito, pinakalas, syempre, si Yo 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 ng Team Pahuway, si Kuya Noli Vlog. Top 1 po siya mga may when it comes sa views. 95,907 si Kuya Noli. Ang revenue niya po is $254. So graduate na po on both ends si Kuya Noli. Tsaka itong 254 mga may, I think kung hindi naka 400 si Kanuto, siya po yatang pinaka top 1. Kasi parang naalala ko 242 yata pinakamalaki sa record. Kaso lang naungusap po ni Kanuto. So kung susumay mga may, as a summary, sa 28 sa 28 na kalahok dito sa Team Tulay mga may, 22 po ang posibleng maligwak. 22. So isa na po dun sige po sa inyong ligwak. So 21 po ang posible mga may. Hindi ko sinasabi na ligwak na, posible mga may. Tapos 6 na lang po ang matitira sa next round. Grabe di ba? First level pa lang, ang daming maliligwak. So 6, inulit ko, 6 ang pwedeng makausad next month, ay next level. Si Kautoy, si Frozen, Kautol, Kuya Dang, Kanuto, tsaka si Kuya Noli. Yun po mga may. Base po yan sa details. Kaya baka isa sa mga manok ninyo nandun sa nabanggit ko, congratulations na agad. Tsaka congratulations din sa amin. Kung hindi kayo makakusad, ganun talaga mga may. O paano natin malalaman kung hindi natin susubukan. So kung hanggang doon lang ang kayang natin i-achieve, kumbaga better luck next time, di ba? At least na-try natin yung best natin dito sa Challenge sa Bayjaper. So kaya kung maibig man kami, so move on lang, move forward, continue lang sa pag-vlog kasi hindi naman natatapos dito yung natin, yung career sa pag-vlog. So marami pang kapamaraanan aside sa challenge na ginagawa ni Japer na pwedeng magpalago sa natin sa channel. So wag kayong mawalan pag-asa, wag kayong ma-demoralize. Kumbaga itong ginagawa ni Bayjaper
is just a stepping stone para sa ating lahat. Kumbaga malaking tulong po ito sa atin, pang-boost ba ng moral, ng self-confidence, at the same time ng channel na rin, para mas tayo lumawak, para ma-introduce, ma-expose sa social media. Kaya yun po, pag titigil may